And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga ang pinaka-latest na balita ngayon mga kababayan. Amerika at Pilipinas magsasanay hanggang sa dulo ng ating exclusive economic zone. Kung matatandaan nyo mga kapatid, napag-usapan na po natin dati yan, yung patungkol sa Balikatan Exercise 2024, no? Ngayong buwan na po kasi yan mga kapatid, isasagawa dito sa bansang Pilipinas at pagsasaluhan po yan ng 5 bansa. Kasali na po dyan ang Pilipinas, Amerika, Japan, Australia at France, no? So yan po ang magsama-samang magti-training diyan mga kababayan, no? Diyan sa may West Philippine Sea na kung saan mga kababayan, no, pinupugaran po nitong bansang China. Sobrang dami na po ng mga warship diyan ngayon ng bansang China mga kapatid, ano? Kaya napakaganda po niyan mga kababayan, napapasukin na po natin yan at babawiin na po natin yan sa bansang China. Kumbaga, kung kailangan ng gera mga kapatid, gera na po ito. Diba? Kung pumalag ang bansang China dyan mga kababayan, talagang mauuwi po talaga ito sa gera mga kapatid. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan, no? Dahil hindi naman po sa kalupaan ang gera, no? Hindi naman pananakop yung gusto ng China, eh. Wala naman silang planong sakupin ang bansang Pilipinas, eh. Kung sakali mang magkagera yan mga kapatid, dyan lang po yan sa katubigan na kung saan yung kiniklaim dyan na teritoryo natin, no? Na kiniklaim ng bansang China. Pero bago ang lahat mga kababayan, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin po ng ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin to mga kababayan, no? Magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Sa darating na Balikatan 2024 exercise, nakatakdang magsanay ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Napakaganda nito mga kababayan, dahil first time po na meron tayong presidente na pinaglaban niyang West Philippine Sea na yan. Ang pinakahuling presidente mga kapatid na nanindigan dyan sa West Philippine Sea ay si former President Noynoy Aquino, no? Kasi nung panahon nga ni former President Gloria Macapagal mga kapatid, pinapasok po nila dyan ang bansang China na kung saan umabot po sa punto mga kababayan, no, na ma-explore ng lubusan niya ng bansang China at makita nila yung napakalaking deposito ng langis dyan. And nung dumating ang termino ni former President Duterte mga kapatid, mas lalong lumala dahil nakipag-gentleman's agreement sila sa bansang China. And ngayon mga kapatid, naninindigan na po ang ating mahal na Pangulong si Ferdinand Marcos, no, na ipaglaban yung ating claims dyan sa may West Philippine Sea dahil sa atin po talaga yan mga kababayan at hindi po yan sa bansang China. Nakakatuwa itong balita na ito mga kapatid. Anyway, tuloy muna natin. Yan ay kahit inaangkin din ng China ang bahagi nito at pinamumugaran pa ng Chinese Coast Guard, mga Chinese warship at... Kita niyo mga babayan, no? Ang dami pong mga kwan, no? Ang daming mga barko ng China dito. Samantalang tayo mga kapatid, yung maliliit lang na mga bangka yung ginagamit sa pag-resupply mission. Diba? Samantalang sila dyan, sinakop na po nila lahat yung West Philippine Sea na yan. At nandyan po mismo mga kababayan, yung malaking deposito ng langis. No? Yan po ang resulta doon sa mutual understanding ni former President Duterte mga kapatid, no, sa bansang China. Diba? Ngayon, titindigan natin yan, babawiin natin to lahat mga kababayan. That's why, dyan po gaganapin ang Balikatan exercise. Chinese fishing militia. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territory, within our territorial waters, and also within the exclusive economic zone. Pero hindi ba pag-uugatan ng dagdag tensyon ang Balikatan exercises sa dagat na inaangkin ng China? Well, that's their problem. That's not our problem. Diba? Ang galing ng sagot ito ni General, papakinggan natin ulit. Sa dagat na inaangkin ng China. Well, that's their problem. That's not our problem.
O, di ba? Hindi na natin problema 'yon. Problema na po 'yan ng bansang China, mga kapatid. No, bakit kasi nandyan sila sa ating exclusive economic zone? No, well, naintindihan ko naman, mga kababayan, dahil yung mga nagdaang administrasyon nagtaksil sa ating bansa. Di ba? Biruin mo, hinayaan mo ang bansang China diyan na makapasok. And tandang-tanda ko pa 'yan, mga kapatid, ano? Itong si former President Duterte ay meron po yung mutual understanding dito sa bansang China noong kapanahunan niya. No, na kung saan isa po 'yan, no, sa kanilang kasunduan na i-open yung West Philippine Sea na yan para sa bansang China. No, at sinabi ni PRRD dati, mga kapatid, no, na hindi daw niya pwedeng palayasin ang bansang China diyan sa may West Philippine Sea dahil isa na po yan sa napagkasunduan nila. No, kasi may 29 yata yan na agreement, no, na ginawa ang bansang China at itong Pilipinas, no, nung panahon ni PRRD. At isa na nga diyan, mga kapatid, no, doon sa 29 is yung pagpapapasok ng bansang China. Maliban pa to doon, mga kababayan, sa gentleman's agreement, no. Iba din po 'yon. I-research niyan, mga kapatid, no. Ang 29 na kasunduan ni former President Duterte at ni Xi Jinping, meron po 'yan at nakasaad talaga doon, mga kapatid, no. At tuwirang sinabi ni PRRD dati yan na hindi niya pwedeng palayasin ang bansang China dyan sa may West Philippine Sea dahil kasali yan doon sa kanilang kasunduan na kung saan, no, nag-violate po si PRRD, mga kababayan, sa ating konstitusyon. I-research na lang yan, mga kapatid. The root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval, coast guard, and maritime militia in our exclusive economic zone. Oh. If they will only stay in their own exclusive economic zone, there won't be any tension. Tama naman yun. Diba? Magkakaroon lang talaga ng problema yan kung mananatili sila dyan sa ating exclusive economic zone. Pero pag aalis sila dyan, no, at aalis na sila dyan at ipapaubayan na nila yan sa bansang Pilipinas, walang magiging problema. No? Pero kung makikipagmatigasan sila, sila na po talaga ang gusto ng gera, mga kapatid. At ito lang, guys, uulitin ko sa inyo, fake news po yung pinapakalat ng mga pro-China dyan, mga kapatid. No, na kung saan kung sakali daw nagkagera, kawawa daw ang sambayan ng Pilipino. Wala pong ganun, mga kapatid. No, ulitin ko sa inyo, yung gera, mga kababayan, kung sakali magkaroon po ng gera yan, sa karagatan po yan na kung saan may teritoryo tayong pilit inaagaw ng bansang China. Sa makatuwid, mga kapatid, kung sakali magkagera, dyan lang po yan sa may West Philippine Sea. No, hindi po mangyayari na ilalapag ng bansang China yung kanilang mga kasundaluhan dito sa kalupaan ng Pilipinas, mga kapatid, dahil wala namang sinabi ang bansang China na sasakupin ang bansang Pilipinas. Ibang usapan po yung gera, mga kababayan, na dito sa kalupaan dahil ang ibig sabihin nun, sasakupin na ng bansang China ang bansang Pilipinas. Mas malalang gera yun, mga kapatid. Kung sakali magkagera yan, dyan lang po yan sa may West Philippine Sea. At ito pa, guys, no, isa din sa mga fake news na pinapakalat ng mga pro-China, mga kababayan, no? Kasi gusto nga nilang takutin ang taong bayan, no, para mag-alsa dito sa ating presidente. Yung China daw, mga kapatid, baka daw bagsakan tayo dito ng nuclear missile. Hindi yan mangyayari, mga kapatid, no? Hindi mangyayari yan dahil bakit babagsakan tayo ng China ng nuclear missile dito? Samantalang yung teritoryo na kanilang gustong sakupin nandun lang naman sa may West Philippine Sea. At kung sakaling binagsakan tayo paliparan tayo ng bansang China, mga kababayan, ng nuclear missile, hindi po yan makakalapag sa kalupaan, no? Dahil yan po ang rason kung bakit ang Amerika nagtayo ng base dito sa Pilipinas para malatag nila yung mga armas nila na anti-nuclear, mga kapatid. No, yan po ang isa sa mga fake news talaga, mga kababayan, na pinapakalat nitong mga pro-China. No, kung sakaling magkagera, mga kapatid, hindi madadamay ang kalupaan, kaya walang dapat ipag-alala. No, at kung sakaling idamay ng China ang kalupaan ng Pilipinas, no, parang sinasabi lang ng China, mga kababayan, na gusto na nilang mabura talaga ng tuluyan sa mapa. Dahil once na nagpalipad yan ng kanilang nuclear missile ang China dito, mga kapatid, kahit hindi pa lumapag sa kalupaan ng Pilipinas yan, talagang papaulanan din yan ng sangkatutak na nuclear missile ng bansang Amerika. At huwag kayong maniwala sa sinasabi ni Roque, mga kababayan, na hindi tayo kakampihan ng Pilipinas, kaya nga nandito na ng Amerika, no? Hindi po, fake news po yung sinasabi ni Attorney Harry Roque, mga kapatid, no?
sabihin lang natin international law expert siya pero wala po siyang alam mga kababayan. Gusto lang nila kayong i-brainwash. No, gusto lang nila kayong i-brainwash dahil may intention silang i-destabilize itong ating presidente, itong gobyernong Marcos mga kapatid. No, wag po kayong maniwala diyan sa kanila. Kaya nga mga kababayan, no, habang papalapit itong dawag dito balikatan exercise, tuloy-tuloy yung paninira nila mga kababayan dahil gusto nilang magalit ang taong bayan sa presidente at mag-cause ito ng tawag dito kudeta. No, yun po ang plano nila mga kapatid. Kung mapapansin nyo, no, habang papalapit itong balikatan exercise, kung ano-anong pinaglalabas nilang mga ebidensya di umano na gumagamit ng pulburo ng ating Pangulo, di ba? Kung mapapansin nyo mga babayan, no, double time sila sa paninira kay President Marcos. And di ba, tingnan nyo naman, hindi sila pinapansin ng ating Pangulo mga kapatid dahil masyado kasing lantad yung kanilang intention na gusto lang nilang siraan ang gobyernong Marcos. Kasi masakit sa loob nila mga kababayan, no? Nakukontrahin na po natin ang bansang Pilipinas dahil baka hindi natin alam mga kapatid, ano? Talagang binenta na nila yung West Philippines na yan, di ba? Siguro sa analyzation ko lang mga kababayan, ano, natatakot siguro sila no, na pagtuluyan na pong balik sa Pilipinas yung West Philippines na yan, sila yung sisingilin ng bansang China. Hindi natin alam mga kapatid, no? Baka binayaran na nga talaga ng buo yan ng bansang China, no? Kasi ito pa naman China mga babayan, no? Pahapyaw lang kung magbigay ng mga detalye. Hindi pinapangalanan, no? Malay nyo, no? Bukas o sa makalawa, ikakanta ng China na bayad na pala yung West Philippines na yan, kaya kiniklaim nila yan. Diba? Yan ang pag-iingatan yung mga babayan, ha? Yung gera, walang gera sa kalupaan mga kapatid, sa katubigan lang po dahil doon ang may disputed territory mga kababayan, no? Doon yung West Philippine Sea kasi yun yung inaagaw ng bansang China sa atin. Kaya kung sakaling magkagera, yung lupa, yung tubig na yan mga kababayan, ang titindigan ng bansang China, hindi po dito sa lupa. No, kasi kung sakaling sa lupa yung mga kababayan, parang sinabi ng China, nasasakupin na nila ang bansang Pilipinas. Nonsense yan mga kapatid, no? Huwag kayong maniwala sa mga kuwanan. Walang nuclear na lalapag sa bansang Pilipinas. Panigurado yan. No, na-anticipate na rin ng bansang China yan na pag ginawa nila yan, madudurog talaga ng tuluyan yung kanilang bansa. Biruin nyo, ha, ito na lang pagbasihan nyo mga kapatid. Kung lalapagan tayo ng nuclear ng bansang China, no, iilan lang ba ang tao sa Pilipinas, no? At watak-watak pa yung isla natin. So hindi nila pwedeng one time big time yung paglapag ng nuclear. Ang tanong pa diyan kung makakalapag yung nuclear nila. Ngayon, pag gumanti itong mga kaalyadong bansa ng Pilipinas mga kababayan, no, ang China po mga kababayan is isang isla lang po, isang kontinente lang sila mga kapatid, no, isang patag na lupa lang sila. Kaya kung sakali manggantihan yan sila mga kapatid, talagang mas maraming casualties sa kanilang bansa kumpara sa Pilipinas. No, yan po ang totoo diyan mga kapatid. Kaya yung mga bagay na yan, na-anticipate na po yan ng bansang China at walang interest ang bansang China mga babayan na sakupin ng Pilipinas. Ang sa kanila lang masakop yung West Philippine Sea dahil yun yung may maraming minerals na nakita nila noong panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo noong isinagawa yung seismic ano ba yan? Chorbalu. No, seismic ang tawag doon eh. Tapos noong panahon ni PRRD, no, nakipagkasundo pa, mayroon pang mutual understanding ito si PRRD, no, na nagsasabing pwedeng pumasok ang China sa ating exclusive economic zone, 'di ba? Yun po yun yung pinag-ugatan niya mga kababayan, no? At ang hindi lang malinaw diyan kung nabili na ba ng China yan, yung West Philippines na yan sa mga nagdaang leaders, no, na nagpabaya diyan. Yun po yun. Walang nuclear, walang gera sa kalupaan. Sa katubigan lang po ang gera mga kapatid. Yan po ang tandaan ninyo. The exercise will be conducted in our EEZ. It will not cause tension. Oo. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon. O, diba? Ito yung propaganda. Diba? Isa to sa mga propaganda ng China mga babayan. Binabaliktad nila ang Pilipinas, no? Kasi nga hindi nila matanggap mga kapatid, no, na sa Pilipinas yung West Philippine Sea. Dahil sobrang laki kasi ng minerals din mga kababayan. Na kung saan talagang kikita ang bansang China dyan kung sakali. Diba? At nagkaroon lang naman ng interest ang bansang China dyan noong 2005.
no? Noong makapasok sila diyan at hinayaan silang i-explore yung ilalim ng katubigan na yan. Simula noon mga kapatid, no? Tumindi yung pagnanasa ng bansang China sa ating kalupaan. At mas lalong namihasa sila noong si PRRD na yung naging presidente. Dahil nagkaroon pa nga sila ng gentleman's agreement Maliban doon sa mutual understanding nila, meron pang yung mutual understanding ng mga kababayan, i-research na yan, makikita nyo yan. No, makikita nyo yan kung ano yung 29 yan May 29 agreement yan sila na nakasaad doon Maliban dyan sa gentleman's agreement. I-research nyo yan mga kapatid, magugulat kayo. No? Kaya itong mga pro-China natin mga kababayan ngayon, no, talagang double time sila sa paninira sa ating presidente dahil unti-unti na kasing umaalingasaw yung kanilang mga tinatagong sikreto diyan mga kapatid. Kaya nga dapat magkaroon na ng hearing yan mga kababayan 'di ba? Biruin nyo mga kababayan, no? Pag nabawi na natin ng tuluyan yung West Philippine Sea na yan, aangat ang ekonomiya ng ating bansa, lalo na't may tutulong na rin sa atin para madrill yan dyan mga kapatid. No? Kaya dapat maimbestigahan na talaga yung mga nag-traidor sa ating bansa mga kababayan, para naman mabigyan ng hustisya yan, 'di ba? Ilang taon na yan mga kababayan, dekada na po, no, na pinaglalaban natin yung West Philippine Sea na yan, at dahil sa kapabayaan yan ng mga nagdaang leader, ngayon gumagawa sila ng kanilang mga propaganda, no? Kung ano-anong pinagsasabi, gera, bangag daw yung presidente, lahat yan mga kapatid, propaganda lang po yan, wala pong katotohanan yan mga kababayan, no? Wala pong katotohanan yan. Lahat yan may rason kung bakit nila ginagawa yan, dahil gusto nila, no, na ma-take over yung palasyo. Nang sa ganon mga kapatid, hindi tuluyang mabunyag yung kanilang mga kabalbalan noong kapanahunan nila. Para back-upan ang pang-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y konsensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Diba? Tayo pa talaga yung binaparatangan ngayon ng bansang China, no? Lahat ng patunay na sa atin na, pero tingnan nyo, no? Sa harap ng international media, binabaliktad nila lahat, 'di ba? Ganon ang nangyayari ngayon. Pero ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa balikatan exercises. Ayan. Kabilang ang Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei at Malaysia. Ayan. Hiwalay pa. So ito mga babae, no? Ito yung bukas isasagawa, no? Sa Ito. balikatan ng anti-submarine exercises na Yan yung bukas mga kapatid na isasagawa diyan sa may West Philippine Sea. Iba din yung balikatan kasi yung balikatan mga kababayan, no, sa papalapit na yun no, sa papalapit na nakatapusan ng buwan nitong Abril magsisimula yung sinasabing balikatan exercise, no. So yun lang guys, no. Nakakatuwa lang po talaga na papasukin na natin yung ating teritoryo diyan ng walang halong takot, no. Dahil may mga kaalyado tayong bansa, 'di ba, na tutulong sa atin. Huwag kayong magpapaniwala diyan sa mga pinagsasabi ng makakaliwang grupo mga kababayan na ginagamit lang tayo ng Amerika. Tinutulungan po tayo ng bansang Amerika mga kapatid. No, tinutulungan tayo ng bansang Amerika, hindi po 'yan ginagamit ang bansang Pilipinas. Porket si Attorney Harry Roque international lawyer, ibig sabihin ba nun expert na siya? 'Di ba? Pinagtatawanan na nga lang siya ng mga iba niyang mga kababayang abogado. Mismong si Coco Pimentel 'di ba? Wala kang tiwala sa mga pinagsasabi niya 'di ba? Sabi pa nga ni Pimentel, dapat si Roque ang nagpakalat ng gentleman's agreement, dapat siya yung pumunta sa Senado. Dapat siyang mag-attend ng hearing pag nagsimula ang hearing. So ngayon, ano sabi ni Roque? Hindi ko na kailangan pumunta diyan. No, kung ano-ano mga palusot pinagagawa niya dahil na isa publiko na daw yan dati. Diba? Huwag kayo maniwala dyan mga babayan. Hindi porket dati silang spokesperson ni PRRD, kuha na sila agad. No? May kanya-kanyang interest kasi bawat politiko mga kapatid. No? Dito tayo ngayon sa realidad na pinaglalaban ng ating presidente, itong West Philippine Sea. At lahat po tayo mga kababayan, ultimo yung mga pro-China natin, mga kababayan dyan, no, na naging taksil sa ating bansa, magbibenepisyo yan kung sakaling mabawi natin yung West Philippine Sea na yan. Paniwalaan nyo ang gobyerno dahil yan po ang totoo, no? Yan po ang totoo. Maging pro-government po kayo. No, wag po kayong wag niyong paniwalaan yung mga wala na sa gobyerno mga kapatid, 'di ba? Tingnan niyo yung pinagagawa nila, pinagtuturo nila sa inyo, mag-rally, magmurahan diyan, prayer rally daw, tapos puro murahan, 'di ba? Tingnan mo yung mga taong mga hinahabol ng batas ngayon na kasangga nila. May mga kaso, lahat yan sila General Bantag,
no? Si Tebes, si Kibuloy, di ba? Lahat yan mga kababayan. Tingnan nyo na lang yung mga kaso na kinakaharap ng mga yan, mga kapatid. No? Diyan nyo na lang makikita yan kung tama pa ba yung pinaglalaban nila. Di ba? Anyway guys, hanggang dito lang yung vlog natin. No? Kung nagustuhin pa ating content, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin po ang ating video. Adios.